Kahit kailan, wala kang silbi. Ubusin mo yan bago ko isalpak sa bagang mo ang panis na kanin na ito. Ang boses na yon, ang boses na dati ay nagpapatibok ng puso ni Amari sa tuwa, ngayon ay tila isang matalim na balaraw na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Amari sa labas ng lumang imbakan sa likod ng kanilang mansyon. Suot pa ang kanyang bestida mula sa Boracay. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang kahon ng mainit-init pang bibingka at putong ube, mga paboritong kakanin ni Nanay Maricel na sinadya niyang bilhin bago siya nagmamadaling umuwi para isorpresa ang pamilya. Pero ang sorpresang bumungad sa kanya ay isang bangungot na hindi niya kailanman inakala. Dahan-dahang sumilip si Amari sa siwang ng pintong kahoy na bahagyang nakabukas. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, nakita niya ang kanyang asawang si Lorenzo, ang lalaking kilala ng madla bilang mapagmahal na asawa at ulirang anak, ay nakatayo ng buong pagmamalaki habang dinuduro ang sariling ina. Ang matandang babae, si Nanay Maricel, ay nakaluhod sa malamig at maduming semento. Nanginginig ang mga payat na balikat habang ang kanyang buhok ay basa at malagkit dahil sa itinapong panis na ulam. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amari. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging kasing lamig ng yelo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Ang bibingka na kanina lang ay simbolo ng kanyang pagmamahal ay tila naging kasing bigat ng tingga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin ang asawa at yakapin ang biyanan, ngunit ang kanyang mga paa ay tila ibinaon sa lupa ng matinding sindak. Hindi pa doon natatapos ang kalbaryo. Inilabas ni Lorenzo ang kanyang cellphone at may tinawagan. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, unti-unting nadudurog ang kaluluwa ni Amari. "Hello, Isabela." "Oo, malapit na. Kaunting tiis na lang, mahal ko." Kapag napirmahan na ng hangal na babaeng iyon ang huling dokumento para sa asset transfer, mawawala na siya sa landas natin. Itutulad ko siya sa aksidente ng tatay niya noon. Malinis, walang bahid, at walang makakaalam. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng tiwala sa puso ni Amari ay tuluyang naputol. Ang kamatayan ng kanyang ama, ang trahedyang bumasag sa kanyang buhay 10 taon na ang nakalilipas ay hindi pala isang aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay na ginawa ng lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan. Ang kanyang mga daliri ay unti-unting nawalan ng lakas. Ang kahon ng kakanin ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa damuhan ng walang ingay. Ngunit sa loob ni Amari, ang tunog ng pagkabasag ng kanyang pagkatao ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang hindi niya mapigilan. Ngunit nananatili siyang tahimik. Ang katahimikan ni Amari ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang simula ng isang mapait na pagtanggap. Pinanood niya si Lorenzo na tumawa habang kausap ang kanyang kabit. Isang tawa na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Ang bahay na itinuturing niyang paraiso ay naging isang malaking libingan ng mga lihim at kataksilan. Tiningnan ni Amari ang kanyang singsing sa kasal na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang gintong iyon na dapat ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanya. Nakatayo siya doon, mag-isa sa dilim, habang ang anino ng kanyang asawa ay unti-unting lumalaki sa pader ng imbakan. Sa gitna ng kanyang panginginig, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Sino nga ba ang lalaking ito na natutulog sa tabi ko gabi-gabi? At paano ko haharapin ang bukas kung ang bawat sandali ng aking nakaraan ay binuo lamang ng isang malaking kasinungalingan? "Sweetheart, nandito ka na pala. Bakit hindi ka man lang tumawag?"
I missed you so much. Ang mga salitang yon ni Lorenzo, na dati ay nagsisilbing musika sa pandinig ni Amari, ngayon ay tila kamandag na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Kakapasok pa lamang niya sa kanilang malawak na silid, at bago pa man niya mailapag ang kanyang bag, naramdaman na niya ang mga kamay ni Lorenzo na yumayakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang init ng hininga nito sa kanyang leeg ay hindi na nagbibigay ng kilig, kundi isang matinding pandidiri na nagpapatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Kailangan niyang huminga, kailangan niyang magpanggap. Pinilit ni Amari na huwag manginig habang dahan-dahan siyang humaharap sa asawa. Ang mukha ni Lorenzo ay bakas ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagmamahal. Isang napakahusay na pagganap na muntik nang mapaniwala muli si Amari kung hindi lang niya nakita ang nangyari sa imbakan kanina. Surprise sana, kaso na-cancel ang flight kaya maaga akong nakauwi. Pilit ng ngiting sagot ni Amari. Ang boses niya ay gumaralgal, kaya agad siyang tumalikod para kunwari ay mag-ayos ng gamit. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, Lorenzo. Ang bigat ng ulo ko. Ganoon ba? Higa ka muna. I'll ask the maid to prepare some tea for you. You should rest, mahal ko. Malamig na tugon ni Lorenzo bago hinalikan ang kanyang noo. Ang halik na yon ay naramdaman ni Amari na tila isang tatak ng kamatayan. Nang makalabas si Lorenzo ng silid, agad na nagtuloy si Amari sa banyo. Doon, sa ilalim ng malamig na tubig ng shower, tuluyan siyang gumuho. Hindi siya humagulgol ng malakas dahil baka marinig siya, ngunit ang bawat hikbi niya ay tila isang pagsabog ng sakit sa loob ng kanyang dibdib. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang katawan ay hindi sapat upang hugasan ang dumi na nararamdaman niya mula sa pagpindot ni Lorenzo. Ang amoy ng panis na pagkain na nakita niyang ibinuhos sa biyanan ay tila nakakapit pa rin sa kanyang gunita, humahalo sa mamahaling pabango ng kanyang asawa. Lumipas ang ilang oras. Nang masiguro ni Amari na mahimbing na ang tulog ni Lorenzo, dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng mansyon ay puno ng kaba. Bitbit ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Tinahak niya ang madilim na daan patungo sa lumang imbakan. Sa loob ng malamig at madilim na silid, nakita niya si Nanay Maricel na nakasandal sa pader. Tuyo na ang luha ngunit bakas pa rin ang takot sa mga mata. Walang salitang lumabas sa bibig ni Amari. Lumuhod siya sa harap ng matanda at dahan-dahang sinimulang punasan ang malagkit na buhok nito. Ang bimpo ay dahan-dahang humahaplos sa kulubot na balat ng biyenan. Inaalis ang bawat bakas ng kalupitang ginawa ng sarili nitong anak. Ito ang kanilang golden moment sa gitna ng kadiliman. Hinawakan ni Nanay Maricel ang kamay ni Amari. Isang mahigpit na hawak na tila nagsasabing, "Salamat anak." Sa sandaling iyon, ang takot ni Amari ay napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa kanyang ama. Hindi lang ito tungkol sa kanyang pera. Ito ay tungkol sa dangal ng isang inang niyurakan. Bago umalis, kinuha ni Amari ang isang maliit na kagamitan mula sa kanyang bulsa, isang button camera na mukhang ordinaryong butones lamang. Maingat niya itong ikinabit sa ilalim ng lumang lamesa na malapit sa higaan ni Nanay Maricel. Ito ang magiging mata niya sa loob ng impyernong ito. Ngunit nang aktong tatayo na siya para lumabas, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng paa na papalapit sa imbakan. Ang liwanag mula sa isang flashlight ay dahan-dahang sumisilip sa siwang ng pinto. "Amari, are you there?" Ang boses ni Lorenzo ay galing sa labas, malamig at mapanuri. Napatigil ang tibok ng puso ni Amari. Nakatitig siya sa pinto habang ang anino ni Lorenzo ay unti-unting lumalaki sa sahig. Walang ibang matataguan sa loob ng maliit na kwarto at ang hawak niyang bimpo ay basa pa ng ebidensya ng kanyang pagpunta roon. "Anong ginagawa mo rito sa gitna ng dilim, Amari? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo?" Ang boses ni Lorenzo ay tila isang malamig na haplos ng bakal sa batok ni Amari.
Nakatayo ang asawa sa pintuan ng imbakan. Ang liwanag ng flashlight nito ay tumama sa mukha ni Amari, dahilan upang mapikit siya ng bahagya. Sa kanyang likuran, nararamdaman niya ang panginginig ni Nanay Maricel. Ang basang bimpo na ginamit niya sa paglilinis ay mabilis niyang isiniksik sa ilalim ng suot niyang malapad na pajama. Bago pa man ito mahagip ng liwanag, naghahanap lang ako ng lumang album ni Papa, Lorenzo. Mahinahong sagot ni Amari. Bagaman sa loob niya ay tila may 1,000 tambol na nagkakagulo. Hindi ako makatulog. Naisip ko, baka nandito yung mga litrato namin sa lumang bahay. I miss him so much. Lumapit si Lorenzo. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Tiningnan nito ang kanyang ina na nakayuko sa gilid bago muling ibinalik ang tingin kay Amari. May namuong sandali ng katahimikan, isang katahimikang sapat upang marinig ni Amari ang sarili niyang kaba. Pagkatapos, isang mapanlokong ngiti ang sumilay sa labi ni Lorenzo. Sa susunod, magpasama ka sa mga katulong. Baka kung ano pang dumi ang makuha mo rito. Come on, let's go back to the room, sabi ni Lorenzo sabay hawak ng mahigpit sa braso ni Amari. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay hindi proteksyon, kundi isang babala. Kinabukasan, ang katahimikan ng mansyon ay muling nabulabog sa pagdating ng isang panauhin. Si Isabela. Dumating ito na tila ba siya ang reyna ng tahanan. Suot ang isang mamahaling pulang damit na hapit sa kanyang katawan. Pumasok siya sa garden kung saan nagkakape si Amari. Ang bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Oh, Amari, you look so tired, sweetheart. Parang tumanda ka ng 10 taon simula nang huli tayong magkita. Bati ni Isabela, sabay halik sa hangin malapit sa pisngi ni Amari. Ang boses nito ay matamis na tila asukal, ngunit may pait ng lason sa bawat salita. Ganoon ba? Marami lang kasing inaasikaso sa kumpanya, Isabela. Hindi lahat ay may laya na mag-relax lang maghapon. Malamig na tugon ni Amari, habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang tasa. Dumating si Lorenzo at agad na tumabi kay Isabela sa halip na kay Amari. Pinanood ni Amari kung paanong ang dalawa ay nagpapalitan ng mga makahulugang tingin sa harap mismo ng kanyang mukha. Hinawakan ni Isabela ang braso ni Lorenzo, isang haplos na masyadong matagal, masyadong pamilyar para sa isang kaibigan. Lorenzo, nabanggit mo ba kay Amari yung event sa charity ball? I told him he should take you, kahit na mukhang kailangan mo ng maraming concealer para matakpan niyang eye bags mo. Pang-iinsulto ni Isabela, sabay tawa ng mahinhin. Ito ang kanilang golden moment sa gitna ng tensyon. Tumayo si Amari, hindi upang umalis, kundi upang lumapit kay Lorenzo. Dahan-dahan niyang inayos ang kwelyo ng polo ng asawa, hinahaplos ang tela ng may buong pag-iingat, habang ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mapanunuring mga mata ni Isabela. Isang tahimik na deklarasyon ng pag-aari, isang paalala kung sino ang tunay na asawa. Don't worry, Isabela. Kahit gaano ako kapagod, hinding-hindi ko pababayaan ang asawa ko. At lalong hindi ko hahayaan na may ibang kumuha ng pwesto ko. Bulong ni Amari nang may kasamang matamis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang hapon ding iyon, habang nasa itaas si Amari para kumuha ng dokumento, narinig niya ang mahinang pag-uusap mula sa opisina ni Lorenzo sa ibaba. Bahagyang nakabukas ang pinto. Kailangan nating madaliin ang plano, Lorenzo. Masyado nang nagiging matapang ang asawa mo. Reklamo ni Isabela. Ang kanyang boses ay wala na ang tamis. Puro talas na lamang ito ngayon. Don't worry, babe. Malapit na ang party. Doon natin siya lulutuin. Sisiguraduhin kong sa harap ng maraming tao, siya ang magmumulang madumi, taksil at baliw. Pagkatapos noon, wala na siyang mukhang maihaharap sa publiko at sa akin na ang lahat ng shares ng tatay niya.
Sagot ni Lorenzo na may kasamang nakakangilabot na pagngisi. Napaatras si Amari, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng hallway. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot. Isang publikong iskandalo ang inihahanda para dinakan niya. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang maliit na detalye ang pumasok sa kanyang isipan. Isang pangalan na binanggit ni Gisabela na hindi niya pamilyar. Sino si Attorney Varma na binanggit nila? At bakit kailangan nilang kumuha ng pekeng saksi para sa gabi ng anibersaryo? Patawarin mo ako, Ma'am Amari. Pinatay ko ang tatay mo. Ako ang pumatay sa kanya. Ang mga salitang iyon na binigkas sa gitna ng hikbi at ubo ng isang matandang lalaki ay tila mga dagundong ng kulog na nagpayanig sa buong pagkatao ni Amari. Nakatayo siya sa loob ng isang barong-barong sa gilid ng riles ng tren sa Tondo, malayo sa marangyang mansyon na tinitirhan niya. Ang amoy ng basang basura at kalawang ay humahalo sa amoy ng murang kape na nakapatong sa isang ulyanin na lamesa. Sa harap niya, nakaluhod ang isang lalaking halos hindi na niya nakilala. Si Kuya Jojo, ang dating tapat na driver ng kanyang ama. Bakit, Kuya Jojo? Bakit mo nagawa yon sa taong itinuring kang pamilya? Halos pabulong ang boses ni Amari. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa tindi ng sakit. Hinawakan niya ang gilid ng lumang upuan para hindi siya matumba. Kailangan ko ng pera para sa operasyon ng anak ko noon, ma'am. Nilapitan ako ni Sir Lorenzo. Binigyan niya ako ng ₱250,000 kapalit ng isang gabi. Isang gabi lang sa garahe. Paliwanag ni Jojo, habang ang kanyang mga luha ay bumabakas sa marumi niyang mukha. Pinutol ko ang preno ng sasakyan. Akala ko hindi ganoon kalala ang mangyayari. Pero nang mabalitaan kong nahulog sa bangin ang sasakyan ni Sir Armando, gumuho rin ang mundo ko. Ito ang kanilang golden moment sa gitna ng karalitaan. Hindi nagalit si Amari sa paraang inaasahan niya. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng matanda at hinawakan ang mga kamay nito na puno ng kalyo. Nakita niya sa mga mata ni Jojo ang 10 taon ng impyerno, ang parusa ng konsensya na mas masahol pa sa rehas ng kulungan. Ang lalaking ito ay biktima rin ng kasakiman ni Lorenzo. Kuya Jojo, hindi pa huli ang lahat, sabi ni Amari. Ang boses niya ay puno ng bagsik at pangako. Tulungan mo akong itama ang lahat ng ito. Ikwento mo sa akin ang lahat ng detalye, bawat piraso ng ebidensya na meron ka. Inilabas ni Jojo ang isang maliit at kalawanging lata mula sa ilalim ng kanyang papag. Sa loob nito ay may isang lumang recorder at ilang mga sulat kamay na resibo ng bank transfer na may pirma ni Lorenzo. Itinago ko ito, ma'am. Alam kong darating ang araw na hahanapin ninyo ang katotohanan. Handa akong tumestigo, kahit mabulok pa ako sa kulungan. Habang papalabas si Amari sa masikip na eskinita, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin humuhupa. Binuksan niya ang kanyang payong dahil nagsisimula nang pumatak ang ulan. Ang tunog ng ulan sa telang plastik ay tila isang babala. Bago pa man siya makarating sa kanyang sasakyan, napansin niya ang isang itim na SUV na nakaparada sa di kalayuan. Ang mga bintana nito ay madilim, ngunit nararamdaman ni Amari ang mga mata na nakatingin sa kanya mula sa loob. Hindi ito ang sasakyan ng kanyang kumpanya. Hindi rin ito sasakyan ni Lorenzo na alam niya. Binilisan niya ang kanyang lakad, ang kanyang mga takong ay sumasabit sa putikan, ngunit ang sasakyan ay dahan-dahang gumalaw, sumusunod sa kanyang bawat hakbang. Nang makasakay siya sa kanyang kotse, agad niyang nilock ang pinto. Ang kanyang hininga ay gumaralgal habang tinitingnan ang side mirror. Nakahinto ang itim na sasakyan sa likuran niya, tila naghihintay. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita niya ang bahagyang pagbaba ng bintana ng SUV, sapat na upang makita ang isang pamilyar na singsing sa daliri ng taong nasa loob. Ang singsing na may tatak ng pamilya ni Lorenzo. Alam na ba niya?
Alam na ba ni Lorenzo na tinuntun niya ang katotohanan? O baka naman, ang itim na sasakyang ito ay hindi lamang nagmamasid, kundi naghihintay ng tamang pagkakataon upang tapusin ang sinimulan nila 10 taon na ang nakalilipas? Marie, kailangan mo na talagang uminom ng gamot mo. Kanina pa kitang nakikitang kinakausap ang pader. Nag-aalala na ang mga katulong sa'yo, pati na rin ako. Ang boses ni Lorenzo ay puno ng lambing, ngunit ang bawat salitang binibitawan niya ay tila mga pako na iuent-unting ibinabaon sa katinuan ni Marie. Nakaupo sila sa mahabang hapagkainan, sa ilalim ng marangyang chandelier na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag. Nakahain ang paboritong adobo ni Lorenzo at sa tabi nito ay ang isang maliit na baso ng tubig at isang kulay asul na tableta. Pinilit ni Amari na hindi manginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kubertos. Ito na naman ang kanyang asawa, ginagawa ang kanyang pinakamahusay na pagganap sa harap ni Manang Rosa at ng iba pang kasambahay. Ang sining ng pagpapabaliw, ang gaslighting na uente-unting nagbubura sa kanyang kredibilidad sa loob ng sariling tahanan. Wala akong kinausap na Pader Lorenzo. Baka pagod lang ako sa dami ng iniisip sa opisina. Mahinahong sagot ni Amari, bagaman ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa tindi ng pagtitimpi. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw ng pagtutol, ngunit kailangan niyang manatiling kalmado. See, that's what I'm talking about. Defensive ka na naman. Dr. Varma said these pills will help you stabilize your mood. Ayaw mo naman sigurong mapahiya tayo sa anibersaryo natin dahil sa mga biglaang sumpong mo, di ba? Lumapit si Lorenzo at hinaplos ang pisngi ni Amari. Ang kanyang hawak ay malamig. Tila ba hawak niya ang isang kagamitan na pagmamay-ari niya at hindi isang asawang may sariling damdamin. Sa ilalim ng mapanuring mata ng mga katulong na ngayon ay tumitingin sa kanya ng may halong awa at pagdududa, dahan-dahang kinuha ni Amari ang gamot. Inilagay niya ito sa kanyang bibig at uminom ng tubig. Pinanood ni Lorenzo ang paggalaw ng kanyang lalamunan hanggang sa makasiguro itong nalunok na niya ang tableta. Ito ang kanilang golden moment sa gitna ng panlilinlang. Pagkaalis ni Lorenzo para sagutin ang isang tawag, agad na nagtuloy si Amari sa malaking paso ng halaman sa dulo ng pasilyo. Doon, mula sa ilalim ng kanyang dila, iniluwan niya ang tableta na hindi niya hinayaang malunok. Ibinaon niya ito sa basang lupa. Kasama ng iba pang mga tabletang, ilang araw na niyang itinatapon doon. Napansin niyang ang dahon ng halaman ay unti-unti nang nalalanta at naninigas. Isang patunay kung gaano katindi ang lason na nais ipasok ni Lorenzo sa kanyang sistema. Nang gabing iyon, ang ulan ay malakas na bumubuhos. Ang bawat patak sa bubong na yari sa tisa ay tila isang malakas na hagupit. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ni Amari ang isang kakaibang kalos mula sa ibaba. Mabilis siyang bumangon at lumabas ng silid nang hindi gumagawa ng ingay. Sa dulo ng madilim na hallway, nakita niya ang isang anino na gumagapang patungo sa pintuan sa likod. Si Nanay Maricel, ang matanda, ay nakasuot lamang ng manipis na duster. Nanginginig ang mga binti habang pilit na inaabot ang trangka ng pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at takot. Isang desperadong pagtatangka na makatakas mula sa impyernong iyon. Nanay, pabulong na tawag ni Amari. Ang kanyang boses ay punong-puno ng kaba para sa biyanan. Ngunit bago pa man makarating si Amari sa kinaroroonan ng matanda, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang liwanag mula sa sala ay biglang bumukas at doon, nakatayo si Lorenzo sa itaas ng hagdanan, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang anino ay tila isang malaking halimaw na bumabalot sa maliit na bulto ni Nanay Maricel. Saan ka pupunta, Nay? Akala ko ba na pag-usapan na natin ito? Dito ka lang sa loob. Delikado sa labas para sa mga taong ulyanin na tulad mo. Malamig na sabi ni Lorenzo.
Naglakad si Lorenzo pababa. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na baitang ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ina nang may puwersa na nagpaduwal kay Amari sa galit. Ang matanda ay napasinghap sa sakit. Ang kanyang mukha ay namutla sa ilalim ng malupit na titig ng sariling anak. Lorenzo, tama na. Nasasaktan siya. Sigaw ni Amari. Hindi na niya mapigilan ang sarili. Lumingon si Lorenzo kay Amari. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Huwag kang makialam dito, Amari. Baka nakakalimutan mo, hindi ka pa nakakainom ng panggabing gamot mo. Baka lalo ka lang mag-hallucinate kung ano-anong nakikita mo rito. Hinila ni Lorenzo si Nanay Maricel, pabalik sa madilim na pasilyo patungo sa imbakan. Ang huling nakita ni Amari ay ang mga mata ng biyenan. Isang huling pagsusumamo para sa tulong na tila dahan-dahang namamatay sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang bango ng kwartong ito, Lorenzo. Pero mas mabango sana kung wala na rito ang bakas ng asawa mong uunti-unti nang nabubulok ang isipan. Ang boses na yon ni Isabela ay tila isang malat na halakhak na bumasag sa katahimikan ng silid-tulugan ni na Amari. Nakahiga si Amari sa malambot na kama, ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang pandama ay kasing talas ng isang labaha. Nagkukunwari siyang tulog. Nagkukunwaring lupaypay ang katawan dahil sa gamot na inaakala ni Lorenzo na iniinom niya gabi-gabi. Sa ilalim ng makapal na kumot, ang kanyang mga kuko ay pilit niyang ibinabaon sa sariling palad upang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan sa tindi ng puot. Naramdaman niya ang paglubog ng kutsyon. Naupo si Isabela sa gilid ng kama, sa mismong pwesto kung saan madalas maupo si Amari para magbasa ng libro. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng kanyang jewelry box, ang lalagyan ng mga hiyas na pinaghirapan ng kanyang ama para sa kanya. Tingnan mo ito, Lorenzo. Ang ganda ng kwintas na ito. Bagay na bagay sa akin, di ba? Kaysa naman mabulok lang dito habang ang asawa mo ay nakatanga sa kawalan. Wika ni Isabela. Ang tono ay puno ng pangungutya. Iyon na yan. Basta siguraduhin mong hindi niya mapapansin kapag nagising siya. Bagaman sa tingin ko, kahit nakadilat ang mga mata niyan, hindi na niya alam ang nangyayari sa paligid niya. Sagot ni Lorenzo na may kasamang malamig na tawa. Lumapit ang lalaki at naramdaman ni Amari ang paghalik nito sa balikat ni Isabela. Sa harap mismo ng kanyang tila walang malay na katawan. Ito ang kanilang golden moment sa gitna ng kataksilan. Sa loob-loob ni Amari, hinahawakan niya ang isang maliit na panyo sa ilalim ng kanyang unan. Ang panyong may borda ng pangalan ng kanyang ama. Ito ang huling piraso ng katotohanan na nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang dinudusta ng dalawa ang kanyang pagkatao, ang bawat hapdi ay nagiging gasolina para sa apoy ng kanyang determinasyon. Hindi siya biktima. Siya ay isang mangangaso na naghihintay lamang ng tamang sandali. Ngunit ang malanding tawanan ay biglang napalitan ng tensyon. Tumayo si Isabela at ibinalibag ang kwintas pabalik sa mesa, na lumikha ng isang matunog na kalansing sa ibabaw ng kristal. Pero Lorenzo, kailan ko ba makukuha ang shares? Sabi mo, pagkatapos ng pirmahan sa Boracay, mapupunta na sa atin ang lahat. Ngayon, kailangan ko ng pera para sa down payment ng kondo sa Makati. Huwag mo akong paikutin dahil alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Asik ni Isabela. Ang kanyang boses ay wala na ang tamis. Puro talas na lamang ito ngayon ng isang babaeng nasisilaw sa pilak. Sandali lang, Isabela, hindi ganun kadali iyon. Kailangan ko munang mapatunayan na hindi na siya fit na humawak ng kumpanya. Iyong video na ginagawa natin, iyon ang susi. Kapag naniwala ang board na nababaliw na siya at may iba siyang lalaki, automatic na sa akin ang control, paliwanag ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay bakas ang pagkairita. Huwag kang gahaman dahil pareho tayong babagsak kapag nagkamali tayo ng hakbang. Hindi nila alam, sa loob ng isang maliit na digital clock sa ibabaw ng nightstand,
Isang maliit na pulang ilaw ang tahimik na kumukurap. Ang hidden camera na inilagay ni Amari ay malinaw na nare-record ang bawat salita, bawat mukha ng kasakiman, at ang bawat ebidensya ng kanilang sabwatan. Ang bawat segundo ng video na yon ay isang hakbang patungo sa kanilang pagkawasak. Dahan-dahang tumayo si Isabela at lumapit sa salamin. Habang inaayos ang kanyang buhok, bigla siyang napatigil. Tinitigan niyang mabuti ang digital clock. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tila may napansing kakaiba sa hitsura nito. "Lorenzo, parang bago itong orasan na ito bulong ni Isabela habang dahan-dahang iniuunat ang kanyang kamay upang hawakan ang kinalalagyan ng kamera. Napahinto ang paghinga ni Amari. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim sa ilalim ng kanyang mga talukap, tanging ang panalangin na huwag silang mabuking ang natitirang sandigan. Kapag hinawakan ni Isabela ang orasang yon, tapos na ang lahat. "Huwag mong hawakan yan. Baka mahulog at magising pa ang asawa ko. Hayaan mo na ang orasang yan, Isabela." Ang boses ni Lorenzo ay tila isang malamig na hangin na tumigil sa kamay ni Isabela. Dahan-dahang ibinaba ng babae ang kanyang mga daliri. Ilang pulgada na lamang ang layo mula sa lihim na kamera ni Amari. Huminga ng malalim si Amari sa ilalim ng kanyang kumot. Sinisiguradong hindi mahahalata ang mabilis na pag-akyat baba ng kanyang dibdib. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang taon ng paghihirap. Nang sa wakas ay lumabas ang dalawa sa silid, naiwan si Amari sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga mata ay bumukas, puno ng mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Tumingala siya sa kisame ng silid na naging saksi sa napakaraming kasinungalingan. Sa bawat kurap ng kanyang mga mata, tila bumabalik ang kanyang gunita sa Boracay, ang lugar na dapat sana ay paraiso ng kanilang pag-iibigan. Ngunit naging simula pala ng kanyang pagkawasak. Naalala niya ang 10 taon na ang nakalilipas, ang puting buhangin, ang amoy ng alat sa hangin, at ang pangako ni Lorenzo sa ilalim ng takip silim. Doon, sa gitna ng kanilang honeymoon, habang ang kanyang ama ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa Maynila, si Lorenzo ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Noon, akala ni Amari ay negosyo lamang ang inaasikaso nito para tulungan ang kumpanya ng kanyang tatay. Ngayon, malinaw na sa kanya, bawat halik ni Lorenzo sa Boracay ay may kasamang lason. Bawat yakap ay isang hakbang patungo sa pag-agaw sa lahat ng mayroon siya. Ito ang kanyang golden moment ng pag-iisa. Bumangon si Amari at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mga anino ng mga puno sa hardin na tila mga multo ng kanyang nakaraan. Hinawakan niya ang kanyang leeg, doon sa pwestong hinalikan ni Lorenzo kanina. Ang pakiramdam ay tila may maputik na linta na gumagapang sa kanyang balat. Kinuha niya ang isang basang bimpo at pilit na kinuskos ang kanyang balat hanggang sa mamula ito, hanggang sa masaktan siya. Isang sakit na mas madaling dalhin kaysa sa hapdi ng kataksilan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, naalala ni Amari ang isang mahalagang detalye mula sa kanyang alaala sa Boracay. May isang dokumentong pinapirmahan si Lorenzo sa kanyang ama ilang araw bago ang aksidente. Sinabi ni Lorenzo na ito ay para sa isang bagong investment, ngunit bakit hindi ito kailanman lumabas sa mga record ng kumpanya? Maingat na lumapit si Amari sa study table ni Lorenzo sa kabilang panig ng silid. Alam niyang mapanganib, ngunit ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Ginamit niya ang isang maliit na flashlight upang hindi makalikha ng liwanag na mapapansin sa labas. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga magazine, nakakita siya ng isang nakatagong folder. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Doon, sa gitna ng mga papel na puno ng mga numero, nakita niya ang isang luma at naninilaw na dokumento. Ito ang udyok ni Lorenzo para sa huling pirma ng kanyang ama. Ngunit hindi ito tungkol sa investment. Ito ay isang kasunduan na naglilipat ng lahat ng personal na ari-arian ni Armando, ang kanyang ama, sa pangalan ni Lorenzo
Sakaling may mangyaring masama sa kanya, ang petsa ng pirma ay eksaktong 2 araw bago ang aksidente. Ang tinta ng pirma ng kanyang ama ay tila nanginginig, isang patunay na marahil ay pilit o niloko ang matanda upang lumagda. Naramdaman ni Amari ang muling pag-init ng kanyang mga mata. Pinlano mo ang lahat, Lorenzo. Mula sa simula, ako ang naging pain mo para makuha ang lahat ng ito. Bulong niya sa hangin. Ngunit ang kanyang pagtuklas ay muling nabulabog. Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng doorknob ang narinig niya mula sa pinto ng silid. Mabilis na ibinalik ni Amari ang folder at tumakbo pabalik sa kama. Mabilis na nagkumot at nagkunwaring mahimbing ang tulog. Bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok at dahan-dahang lumapit sa kanyang higaan. Hindi ito si Lorenzo. Ang amoy ng matapang na pabango ay pamilyar. Si Isabela. Naramdaman ni Amari ang pagyuko ng babae sa kanyang tabi. Ang buhok nito ay bahagyang humaplos sa pisngi ni Amari. Alam kong gising ka, Amari. Bulong ni Isabela. Ang boses ay puno ng panunuya at panganib. Huwag ka nang magpanggap. Dahil sa gabi ng anibersaryo ninyo, sisiguraduhin kong hindi mo nakakailanganing magising pa sa bangungot na ito. Nanatiling tahimik si Amari. Ang kanyang hininga ay nanatiling mabagal at pantay. Kahit na ang bawat himaymay ng kanyang laman ay gustong sumigaw sa pandidiri. Nang marinig niya ang marahang paghakbang ni Isabela, palabas ng silid at ang marahang paglapat ng pinto, doon lamang siya nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ang bawat salita ng banta ni Isabela ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Hindi na siya pwedeng magtagal sa anino. Panahon na para sa kanyang pagbabagong anyo. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng silid ni Amari. Ngunit hindi ito nagdala ng init sa kanyang pakiramdam. Tumayo siya at humarap sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa masiglang Amari na kilala ng lahat. Ang kanyang mga mata ay may malalim na anino at ang kanyang balat ay tila nawalan ng sigla. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na hinding-hindi mapapatay nina Lorenzo at Isabela. Nagsuot si Amari ng isang simpleng bestida at dahan-dahang bumaba. Nakita niya si Lorenzo sa sala, abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Mahal, aalis muna ako para sa huling detalye ng party natin bukas. Gusto mo bang sumama? Baka makatulong ang sariwang hangin sa labas. Yaya ni Lorenzo. Ang boses ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala. Huwag na, Lorenzo. Gusto ko munang magpahinga at makasama si Nanay Maricel. Mukhang kailangan niya rin ng kalinga. Mahinahong sagot ni Amari. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa asawa. Ang uri ng ngiting dati ay nagpapaniwala kay Lorenzo na hawak niya ang mundo ni Amari. Nang makaalis si Lorenzo, agad na nagtungo si Amari sa imbakan. Bitbit niya ang isang bagong suklay at isang bote ng mabangong langis. Doon, sa gitna ng mga lumang gamit, naupo siya sa tabi ni Nanay Maricel. Dahan-dahan niyang sinuklay ang mahaba at puting buhok ng biyenan. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang paraan ng pagpapagaling sa mga sugat na hindi nakikita. Ito ang kanilang golden moment. Sa gitna ng katahimikan, biglang hinawakan ni Nanay Maricel ang kamay ni Amari at ngumiti. Isang ngiti na puno ng pagkilala at pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita ni Amari ang ningning sa mga mata ng matanda. Tila ba sa sandaling iyon, nagkaintindihan silang dalawa. Ang labang ito ay hindi lamang para kay Amari, kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanilang dalawa bilang mga babae at bilang pamilya. Pagkatapos ng sandaling iyon, palihim na lumabas si Amari ng mansyon upang makipagkita sa kanyang abogado sa isang maliit at tago na cafe. Inabot niya ang folder na nakuha niya kagabi at ang memory card mula sa kanyang hidden camera. Attorney, sapat na ba ang lahat ng ito? Tanong ni Amari.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa halong kaba at pag-asa. Mama Mari, ang mga dokumentong ito at ang video footage ay higit pa sa sapat para mabulok si Lorenzo sa kulungan. Pero kailangan nating mag-ingat. Sa gabi ng anibersaryo, kailangan nating gawin ito sa harap ng maraming saksi upang wala na siyang takasan. Paliwanag ng abogado. Bago bumalik sa mansyon, dumaan si Amari sa isang marangyang butik. Pinili niya ang isang bestidang kulay pula. Kasing pula ng dugo, kasing tapang ng kanyang paninindigan. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Pumasok siya sa silid ni Lorenzo at napansin na ang folder na kinuha niya kagabi ay wala na sa ilalim ng mga magazine. Ang drawer ng lamesa ay bahagyang nakabukas. Narinig niya ang mabibigat na yabag ni Lorenzo mula sa pasilyo, papalapit sa silid ng may kasamang galit. Biglang bumukas ang pinto. Ang mukha ni Lorenzo ay pulang-pula. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Amari. Hawak niya ang isang piraso ng papel na naiwan ni Amari sa sahig kagabi nang nagmamadali siyang bumalik sa kama. Amari, nasaan ang folder na nasa ilalim ng mesa ko? Ang boses ni Lorenzo ay tila isang dagundong na nagbabanta ng isang malakas na bagyo. Huwag kang magsisinungaling sa akin dahil alam kong ikaw lang ang nakapasok dito. Amari, huwag mong subukan ang pasensya ko. Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa isang baliw na tulad mo kung sakaling may mahanap ka mang kung ano? Ang boses ni Lorenzo ay tila isang hagupit ng latigo sa loob ng tahimik na silid. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng papel, ang resibo mula sa bangko na hindi sinasadyang nalaglag ni Amari kagabi. Ang mga mata ni Lorenzo ay nanlilisik. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa tindi ng galit na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang mamahaling kurbata. Nakatayo si Amari sa harap ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa baso ng tubig na tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa lupa. Sa bawat yabag ni Lorenzo papalapit sa kanya, nararamdaman ni Amari ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling tuwid. Ito na ang huling gabi bago ang anibersaryo, ang huling gabi ng pagpapanggap. Folder? Anong folder, Lorenzo? Baka naman si Isabela ang huling pumasok dito habang wala ako. Mahinahong sagot ni Amari. Ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba, kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagkakagulo sa loob ng kanyang dibdib. Isang matalas na sulyap ang ipinukol niya sa asawa. Masyado ka na yata ring nagiging malilimutin. Hindi ba't sabi mo, ang gamot na pinapainom mo sa akin ay para sa katinoan ko? Baka ikaw ang kailangang uminom niyan. Ito ang kanilang golden moment sa bisperas ng paghuhukom. Naglakad si Amari patungo sa kanyang closet at dahan-dahang hinaplos ang telang sutla ng kanyang pulang bestida. Ang pula ay tila apoy na naghihintay na sumiklab. Sa salamin, nakita niya ang anino ni Lorenzo sa likuran niya. Isang lalaking puno ng takot na nakatago sa likod ng kayabangan. Sa sandaling iyon, hindi na biktima ang nakikita ni Amari sa salamin, kundi isang babaeng handang sunugin ang lahat para sa katarungan. Maghanda ka na, Lorenzo. Bukas ang ika-10 taon natin. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Dagdag ni Amari habang nakatitig sa refleksyon ng asawa. Nang gabing iyon, sa gitna ng kanilang huling hapunan bilang mag-asawa, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakabingi. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila mga hudyat ng isang paparating na giyera. Walang nagsasalita. Si Lorenzo ay panandaliang tumitingin kay Amari, tila sinusukat kung hanggang saan ang alam ng kanyang asawa. Biglang tumunog ang cellphone ni Lorenzo sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng vibration nito sa kahoy ay tila isang babala. Nakita ni Amari ang pagbabago sa mukha ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang balat ay tila nawalan ng kulay.
Dahan-dahang binasa ni Lorenzo ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig at halos mabitawan niya ang kanyang tinidor. May problema ba, Lorenzo? Para kang nakakita ng multo? Tanong ni Amari ng may kalmado at misteryosong tono habang dahan-dahang pinuputol ang karne sa kanyang pinggan. Hindi sumagot si Lorenzo. Mabilis siyang tumayo, hindi na tinapos ang kanyang pagkain at nagmamadaling lumabas ng dining room. Ang mensaheng natanggap niya ay iisang pangungusap lamang, ngunit sapat na ito upang gumuho ang kanyang mundo. Alam ko ang lahat ng ginawa mo sa imbakan at alam ko kung sino ang pumatay kay Armando. Naiwan si Amari sa hapag, mag-isa sa gitna ng malawak at malamig na silid. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang bala ay naisaputok na, ngunit habang tinitingnan niya ang bakanting upuan ni Lorenzo, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Sapat na ba ang mga ebidensyang hawak niya? O mayroon pang alas na itinatago si Lorenzo na maaring bumaliktad sa lahat sa gabi ng bukas San Pagiso? Ang marangyang ballroom ng Grand Plaza Hotel ay punong-puno ng mga taong kabilang sa alta sosyedad ng Maynila. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting orkidya at mga kristal na chandelier na naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Sa gitna ng ingay ng mga tawanan at tunog ng mga basong nagtatamaan, nakatayo si Amari sa harap ng malaking salamin sa dressing room. Suot niya ang pulang bestida, isang kulay na tila sumisigaw ng katarungan sa gitna ng kaputian ng paligid. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang lipstick ay kasing tapang ng kanyang paninindigan. Ngunit sa loob niya, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang ganda mo, Amari. Pero sayang, dahil ito na ang huling gabi na makikita kanilang ganito. Bulong ni Isabela na biglang pumasok sa silid. Nakasuot ito ng itim na gown. Tila ba nagluluksana sa nakatakdang pagbagsak ni Amari. Isang mapanuyang ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang tinitingnan ang refleksyon ni Amari sa salamin. Salamat, Isabela, pero sa tingin ko ang kulay itim ay mas bagay sa iyo dahil mas madaling itago ang dumi sa madilim na kulay. Malamig na tugon ni Amari habang dahan-dahang isinusuot ang kanyang mga hikaw. Hindi niya nilingon ang babae, ngunit ang kanyang mga mata sa salamin ay tila mga talim na tumatama sa kaluluwa ng kabit. Sa labas, nagsimula na ang programa. Umakyat si Lorenzo sa entablado. Hawak ang mikropono at ang isang baso ng champagne. Ang kanyang mukha ay bakas ng tiwala sa sarili. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kayabangan ng isang lalaking akalang kontrolado niya ang tadhana. Tumingin siya sa mga bisita, sa mga shareholder ng kumpanya, sa mga kaibigan, at sa mga mamamahayag na naroon. Good evening, everyone. Today marks the 10th year of my marriage with Amari. They say marriage is about trust, about sacrifice. Simula ni Lorenzo, ang kanyang boses ay malambing at mapagkunwari. But sometimes, the truth is harder than we imagine. Tonight, I want to share something with all of you, a reality that I've been hiding to protect the woman I love, even if it hurts me. Lumingon si Lorenzo kay Amari na ngayon ay naglalakad patungo sa harap ng entablado. Isang makahulugang tingin ang ipinukol niya kay Isabela na nakatayo sa gilid. Sumenya si Lorenzo sa technician na i-play na ang video na inaakala niyang magpapakita ng pagtataksil ni Amari sa isang hotel room. Namuti ang paligid ng mamatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang malaking LED screen sa gitna ng entablado ay nagliwanag. Ang mga bisita ay natahimik. Ang lahat ay naghihintay sa sorpresa ni Lorenzo. Ngunit sa halip na ang boses ni Amari, isang pamilyar at malupit na boses ang umaling-awngaw sa buong ballroom. Kahit kailan, wala kang silbi. Ubusin mo yan bago ko isalpak sa bagang mo ang panis na kanin na ito. Ang boses ni Lorenzo sa screen ay kasing linaw ng kristal. Ang video na lumabas ay hindi ang hotel room,
kundi ang madilim at maruming imbakan. Kitang-kita ng lahat kung paanong ibinuhos ni Lorenzo ang panis na pagkain sa ulo ng kanyang sariling ina. Ang mga gasgas sa screen at ang medyo malabong kuha ay lalong nagpadama ng katotohanan ng bawat eksena. Narinig ang pagkasyak ng mga tao, isang kolektibong singhap ng pangingilabot ang bumalot sa ballroom. Hindi, hindi yan ang video. Patayin niyo yan, patayin niyo. Sigaw ni Lorenzo, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng gulat. Mabilis siyang bumaba ng entablado patungo sa technician booth, ngunit ang screen ay hindi namatay. Lalong lumala ang sitwasyon nang lumabas ang susunod na bahagi ng footage. Ang mukha ni Lorenzo ay malapit sa kamera. Kausap si Isabela sa telepono. Mawawala na siya sa landas natin. Itutulad ko siya sa aksidente ng tatay niya noon. Malinis. Walang bahid. Ang ballroom ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Ang bawat shareholder, ang bawat kaibigan na kanina lang ay nakikipagtawanan kay Lorenzo, ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may matinding pandidiri. Si Isabela ay nagtatangkang lumusot sa gitna ng karamihan upang makatakas, ngunit napatigil siya nang harangan siya ng dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Ito ang golden moment ng paghuhukom. Bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Pumasok si Amari. Hindi na nag-iisa. Hawak niya ang kamay ni Nanay Maricel. Ang matanda ay nakasuot ng isang disenteng bestidang asul. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng takot, kundi ng isang tahimik na dangal. Dahan-dahan silang naglakad sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtapos sa 10 taon ng kasinungalingan. Umakyat si Amari sa entablado, kinuha ang mikroponong binitawan ni Lorenzo. Tumingin siya ng diretso sa kanyang asawa. Ang lalaking ngayon ay nakaluhod sa sahig, basang-basa ng pawis at nanginginig sa takot. Ang kumpanyang ito, ang pangalang ito, at ang buhay na ito ay binuo sa dugo ng tatay ko. Ang boses ni Amari ay hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Hindi mo lang ako pinagtaksilan, Lorenzo. Pinagtaksilan mo ang sarili mong dugo. Pinagtaksilan mo ang pagkatao mo. Lumingon si Amari sa madla kay Nanay Maricel na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi. Hindi ako ang baliw na sinasabi mo. Ako ang saksi sa lahat ng kasalanan mo. Biglang tumayo si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Akala mo ba tapos na ito, Amari? Sa akin ang lahat. Akin ang kumpanyang ito. Sa gitna ng kanyang pagwawala, mabilis siyang sumugod patungo kay Amari. Ang kanyang kamay ay nakataas, na tila sasampalin o sasakalin ang asawa. Ngunit bago pa man siya makalapit, narinig ang mabilis na yabag ng mga pulis na sumugod sa entablado. Ang tunog ng mga posas na naglalapat ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang tunog na tila musika sa pandinig ni Amari. Habang hinihila si Lorenzo palabas, ang kanyang mga huling sigaw ng pagmumura ay unti-unting humihina sa gitna ng bulungan ng mga tao. Tumingin si Amari kay Nanay Maricel. Hinawakan ng matanda ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, nakita ni Amari ang tunay na kapayapaan sa mga mata ng kanyang biyenan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, napansin ni Amari ang isang tao sa dulo ng ballroom na mabilis na lumabas, ang abogado ni Lorenzo na si Attorney Varma. Dala ang isang itim na bag na naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lupa na hindi nakuha ng mga pulis. Hindi ito ang impyernong inasahan mo. Diba, Lorenzo? Ang boses ni Amari ay mahinahon, halos pabulong, ngunit umalingaw-ngaw ito sa loob ng malamig at madilim na selda ng presinto. Nakatayo siya sa likod ng mga rehas na bakal, suot ang isang malinis na puting bestida, isang matinding kaibahan sa hitsura ni Lorenzo. Ang lalaking dati ay kagalang-galang at laging amoy mamahaling pabango ay ngayon ay nakaupo sa isang maduming semento. Gusot ang barong,
at bakas ang mantsa ng luha at pawis sa kanyang mukha. Sa kabilang selda, naririnig ang matinis na boses ni Isabela na nakikipag-away sa mga pulis. Ang babaeng akala ni Lorenzo ay magiging katuwang niya sa kanyang marangyang bukas ay ngayon ay isinusuom pa ang kanyang pangalan. Sinasabi sa mga awtoridad na siya ay biktima lamang at si Lorenzo ang utak ng lahat ng krimen. Amari, parang awa mo na. Ilabas mo ako rito. Alam mong mahal kita. Nagawa ko lang ang lahat ng iyon dahil sa pressure ng kumpanya. Pagmamakaawa ni Lorenzo habang pilit na inaabot ang dulo ng bestida ni Amari sa pagitan ng mga rehas. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa desperasyon, ang huling hininga ng isang taong nalulunod sa sarili niyang kasamaan. Dahan-dahang umatras si Amari. Ang bawat salita ni Lorenzo ay tila isang maruming putik na pilit ibinabalik sa kanyang alaala, ngunit wala na itong talab. Ang pag-ibig na dati ay bulag, ay pinalitan na ng isang malinaw na pag-unawa sa hustisya. Pressure? Hindi pressure ang tawag sa pagpatay sa tatay ko, Lorenzo. Hindi pressure ang tawag sa pagtrato sa nanay mo na parang hayop. Tugon ni Amari. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala kay Attorney Varma. Nahuli na siya ng mga pulis sa airport kanina. Nakuha na ang lahat ng mga dokumento at pera na ninakaw ninyo. Wala ka ng alas, Lorenzo. Wala ka ng kakampi. Ito ang kanilang golden moment sa gitna ng pagbagsak. Inilabas ni Amari ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bag, ang divorce papers na matagal na niyang inihanda. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa sa labas ng selda. Kasabay nito, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong singsing na simbolo ng 10 taon ng kasinungalingan ay binitawan niya sa ibabaw ng papel. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa kahoy ay tila huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang paghihirap. Diyan ka nababagay, Lorenzo. Sa dilim, sa dumi at sa pag-iisa. Dahil ang kataksilan ay walang ibang hantungan kundi ang sarili mong bilangguan, huling sabi ni Amari bago siya tuluyang tumalikod. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, naramdaman ni Amari ang sariwang hangin sa labas. Ang gabi ay tahimik. Ang mga bituin ay tila mga saksi sa kanyang tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanyang kalayaan, isang mabigat na pakiramdam ang nananatili sa kanyang dibdib. Pait ang lasa ng tagumpay kapag ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng isang pamilya. Nang makauwi si Amari sa kanilang mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang nakakatakot na katahimikan ng dati. Ito ay katahimikan ng isang bahay na nagsisimula ng huminga muli. Pumasok siya sa kwarto ni Nanay Maricel at nakitang mahimbing na itong natutulog sa malambot na higaan, hindi na sa madilim na imbakan. Ngunit sa ibabaw ng kanyang study table, nakakita si Amari ng isang lumang sobre na may sulat kamay ng kanyang ama. Ito ay nakatago sa loob ng isang laket na ibinigay sa kanya ni Nanay Maricel bago sila umalis patungo sa party. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, binuksan ni Amari ang sulat. Ang mga unang salita sa papel ay tila isang tinik na bumaon muli sa kanyang puso. Anak, kung binabasa mo ito, maaaring huli na ang lahat. May alam ako tungkol sa lihim ni Lorenzo na hindi ko masabi sa iyo dahil natatakot ako para sa buhay mo. Anak, huwag mong hahayaang kainin ka ng galit. Ang katarungan ay hindi laging matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbawi ng sarili mong kaligayahan. Ang mga salitang yon sa sulat ng kanyang ama ay tila isang haplos sa sugatang puso ni Amari. Habang binabasa niya ang bawat linya, nararamdaman niya ang init ng pagmamahal ni Armando na tila buhay na buhay pa rin sa kanyang tabi. Isiniwalat ng kanyang ama sa sulat na bago pa man ang aksidente, alam na niyang ninanakawan ni Lorenzo ang kumpanya. Ngunit pinili niyang manahimik dahil ayaw niyang saktan ang damdamin ni Amari. Ang huling hiling ng kanyang ama ay ang ingatan niya si Nanay Maricel dahil alam nito
na ang matanda ay biktima rin ng sariling anak. Lumipas ang ilang linggo. Ang malaking mansyon na dati ay puno ng mga lihim at takot ay unti-unti nang nagbabago. Kasama ang ilang mga katulong, pinangunahan ni Amari ang pag-aayos sa bahay. Lahat ng mga gamit ni Lorenzo, ang kanyang mga mamahaling damit, ang kanyang mga kurbata, at pati na ang kanyang paboritong silya ay ipinamigay o itinapon na ni Amari. Ang bawat silid ay binuksan ng mga bintana upang pumasok ang liwanag ng araw at ang sariwang hangin na tila itinataboy ang bawat bakas ng kadiliman. Ito ang kanilang golden moment ng pagsisimula. Nakaupo si Amari sa hardin habang pinagmamasdan si Nanay Maricel na nagdidilig ng mga halaman. Ang matanda ay nakasuot ng malinis na bestida at may suot na matamis na ngiti. Hindi na ito ang babaeng nanginginig sa takot sa loob ng imbakan. Lumapit si Amari at kinuha ang pandilig bago dahan-dahang inalalayan ang biyenan na maupo sa isang bench. Nay, lilipat na po tayo sa lumang bahay ni na Papa sa Laguna. Mas payapa doon at malayo sa ingay ng Maynila. Malumanay na sabi ni Amari habang hinahawakan ang mga kamay ng matanda. Hinawakan ni Nanay Maricel ang pisngi ni Amari. Ang kanyang mga mata ay nagtubig sa galak at lungkot. Patawarin mo ang anak ko, Amari. At salamat. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan kahit na galing ako sa taong sumira sa buhay mo. Nay, hindi kayo si Lorenzo. Kayo ang pamilya ko ngayon. Sagot ni Amari, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ang mga kasalanan niya ay hindi ninyo pasan. Tapos na ang gabi, Nay. Umaga na. Sa pagbabalik ni Amari sa kumpanya, tumayo siya ng buong dangal sa harap ng board of directors. Hindi na siya ang babaeng sira ang bait na ipinakalat ni Lorenzo. Siya na ngayon ang tumatayong tagapangalaga ng legacy ng kanyang ama. Sa bawat desisyon na kanyang ginagawa, nararamdaman niya ang gabay ng kanyang ama at ang lakas na nagmumula sa kanyang mga pinagdaanan. Isang huling pagbisita ang ginawa ni Amari sa sementeryo bago sila tuluyang lumisan ng Maynila. Inilapag niya ang mga sariwang puting bulaklak sa puntod ni Armando. Ang hangin ay dahan-dahang humihihip, tila bumubulong ng pamamaalam. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amari na ang bawat pait at puot ay dahan-dahan nang natutunaw, pinalitan ng isang matibay na kapayapaan. Habang naglalakad siya palabas ng sementeryo, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon si Amari at nakita ang isang lalaking may hawak na mga dokumento, ang bagong investigator na tumulong sa kanya sa kaso. Mayroon itong dalang balita tungkol sa huling hatol ng korte para kay Lorenzo at Isabela. Isang hatol na magpapakita kung ang katarungan ba ay tuluyan ng makakamit o kung mayroon pa ring butas na maaaring gamitin ng kanyang mga kaaway. Tiningnan ni Amari ang papalubog na araw sa abot tanaw. Alam niyang marami pa siyang kailangang ayusin, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot dahil alam niya, sa bawat paglubog ng araw, may panibagong bukas na naghihintay. Isang bukas na siya na ang may hawak ng panulat at siya na ang susulat ng sarili niyang kwento. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ng Laguna ay tila isang malumanay na haplos sa kaluluwa ni Amari. Nakatayo siya sa beranda ng lumang bahay bakasyonan ng kanyang ama. Ang kanyang buhok ay malayang nililipad ng hanging amoy lupa at amoy sariwang tubig. Wala na ang mabigat na koronang bakal ng Maynila. Wala na ang mga pekeng namamangiti sa mga boardroom. At higit sa lahat, wala na ang tanikala ng kataksilan na halos pumatay sa kanyang pagkatao. Sa loob ng bahay naririnig ang mahinang tunog ng radyo na nagpapatugtog ng mga lumang kanta. Doon, nakaupo si Nanay Maricel sa isang tumba-tumba. Payapang nagbabasa ng isang nobela habang umiinom ng mainit na tsa. Ang bawat kulubot sa mukha ng matanda
ay tila mga guhit ng isang mapait na kasaysayang ngayon ay napalitan na ng mga kulay ng katahimikan. Hindi na siya ang matandang dinudusta. Siya na ang reyna ng munting tahanang ito, minamahal at pinahahalagahan. Ito ang huling golden moment ng kanilang paglalakbay. Lumapit si Amari at naupo sa tabi ng biyenan. Inihilig ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa sandaling iyon, hindi kailangan ng maraming salita. Ang init ng balat ni Nanay Maricel at ang mahigpit na hawak nito sa kamay ni Amari ay sapat na upang sabihing lahat ay maayos na. Ang katarungan ay nakamit na sa loob ng silid ng korte. Habang buhay, napagkabilanggo ang hatol kay Lorenzo, habang si Isabela ay nagdurusa sa likod ng mga rehas dahil sa pakikipagsabwatan sa krimen. Ngunit para kay Amari, ang tunay na katarungan ay hindi ang nakitang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang pagkakahanap sa sarili niyang kapayapaan. Nahanap na ba niya ang patawad? Tumingin si Amari sa papalubog na araw na nagkukulay abo at lila sa abot tanaw. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang ginawa ni Lorenzo. Ang pagpapatawad ay ang desisyon niyang palayain ang sarili mula sa kulungan ng puot. Hindi na niya dala ang bigat ng galit. Iniwan na niya ito sa mga madidilim na pasilyo ng nakaraan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon at ngayon, ang kanyang mga mata ay bukas na para sa mga tunay na mahahalaga sa buhay. Ang aral na iniwan ng kanyang ama sa huling sulat ay naging kumpas ng kanyang bagong simula. Natutunan ni Amarina, ang pag-ibig ay maaaring maging isang mapanganib na lason kung ito ay itatayo sa pundasyon ng kasinungalingan, ngunit ang pagmamahal sa sarili at ang pagkalinga sa kapwa ay ang pinakamabisang gamot sa anumang sugat. Ang kanyang buhay ay tila isang wasak na florera na dahan-dahang pinagdugtong muli. May mga lamat, may mga marka ng pagkabasag, ngunit mas matibay at mas maganda dahil sa mga gintong alaala ng pagbangon. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid at nagsisimulang magningning ang mga bituin, isang huling buntong hininga ang pinakawalan ni Amari. Hindi na ito buntong hininga ng pagod, kundi ng pasasalamat. Salamat sa sakit na nagpatatag sa kanya. Salamat sa kataksilan na nagturo sa kanya ng tunay na katapatan. At salamat sa pag-asa na laging sumisibol kahit sa gitna ng mga gumuhong pangarap. Naitara na sa loob. Malamig na ang simoy ng hangin. Malambing na aya ni Amari. Oo, anak. Bukas, magtatanim tayo ng mga bagong rosas sa hardin. Sagot ni Nanay Maricel nang may kasamang matamis na ngiti. Sa bawat hakbang nila pabalik sa loob ng bahay, ang bawat anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Ang tanging natira ay ang liwanag ng isang bagong umaga na darating. Isang umagang puno ng pag-ibig na hindi na kailanman masasakal. At isang buhay na malaya sa sumpa ng kataksilan. At sa bawat pagsikat ng araw sa Laguna, ang kwento ni Amari ay hindi na tungkol sa hapdi ng nakaraan, kundi sa ningning ng isang bagong pag-asa na kailanman ay hindi na muling magdidilim. Mga giliw kong tagapakinig, dito po nagtatapos ang ating mahabang paglalakbay kasama sina Amari at Nanay Maricel. Nais ko pong magpasalamat mula sa kailaliman ng aking puso sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Habang isinusulat ko ang bawat salita ng kwentong ito, lalo na ang mga sandali ng pagdurusa ni Nanay Maricel sa madilim na imbakan, tila nadurog din ang aking sariling puso. May mga gabing napatigil ako sa paglikha dahil sa bigat ng emosyong dulot ng kataksilan ni Lorenzo. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay, sa mga lihim na itinatago sa likod ng magagarang pader at sa pambihirang tibay ng loob ng mga babaeng piniling bumangon sa gitna ng pagkawasak. Nais ko sanang iwan sa inyo ang mensahe na ang tunay na katarungan ay hindi laging matatagpuan sa paghihiganti. Minsan, ang pinakamalakas na pagbawi sa dangal ay ang pagpili na mahanap ang sariling kapayapaan
at ang pagkalinga sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Tulad ng isang maliit na ilawan sa gitna ng malawak na gabi, naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito na anuman ang tindi ng bagyo, laging may dalampasigan ng paghilom na naghihintay sa atin. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong tanungin ng isang bagay na naging malaking hamon din sa aking isipan habang binubuo ang wakas ng kwento. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging parusa para kay Lorenzo at Isabela? At kung kayo ang nasa kalagayan ni Amari, kaya niyo rin bang yakapin at ituring na tunay na ina ang biyenang nagmula sa pamilyang sumira sa inyong buhay? Sana ay naging makabuluhan ang inyong oras sa pakikinig sa obrang ito. Kung ang kwento ni Amari ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso, inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Ang bawat like, pagbabahagi ng video na ito, at pagsali sa ating komunidad ay isang malaking suporta upang patuloy tayong makalikha ng mga kwentong nagbibigay buhay sa ating mga karanasan hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng damdamin. Maraming salamat at naway manatili ang pag-asa sa inyong mga puso.